anxious, mga kapatid, kung piling mo, daladala mo na lahat, mga kapatid, nagkakamali ka, mga kapatid, dahil ang ating mahal na Panginoon, He is open arms to hug you, mga kapatid. He is open arms to bilang maging sandalan mo sa lahat, mga kapatid. Faith moves mountain, mga kapatid. Kahit gano'n pa kaliit yung pananampalataya mo sa ating mahal na Panginoon, He will give you strength, mga kapatid, para patatagin kung ano man yung problema meron tayo.
hallelujah. Glory to God. Amen and amen. Sa ating pong pagpatuloy po sa Panginoon. Mary Grace Torino, ultrasound, sa office, pag-pray si Mary Grace Torino. At ating pong pag-pray mamaya. At our topic today is the last trump, the mystery and victory. Ito pong salita ng Panginoon ay mahiwaga, ngunit po kailangan natin bigyan ng pansin at tayo magiging handa po sa pagparito ng Panginoon. According to His Word, dyan po sa ating pong PowerPoint sa 1 Corinthians 15, verse 51 and 52 and 53 at saka 54. We said, "Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and ye shall be changed. And this corruptible must put in corruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory." So the mystery and the victory ay ipinapahayag na ng Panginoon po sa atin. Nagtatagumpay na ang Panginoon sa atin dahil siya po ay nabuhay na maguli. At kailangan tayo magtagumpay, kailangan tayo maligtas, kailangan tayo maging handa dahil po darating na ang Panginoon. Amen ba? Are you ready? Amen? Let us pray to the Lord. Almighty God, Heavenly Father, darating ka na po, Panginoon. Kailangan magiging handa, magiging karapat-dapat ang bawat isa sa iyo po, Panginoon Lord. Marami na po, Panginoon, mga palatandaan na ikaw ay darating po, Panginoon. Kaya kailangan maging handa kami, maging karapat-dapat sa iyo po, Panginoon, na walang dumis, walang mansa, walang kapintasan, na nagpapatawad na, nagpakumbaba na po, Panginoon. Alis ng kayabangan, alis ng kamaran, alis ng karamutan, alis na po, Panginoon, ng kasiraan, alis ng karasuhan po, Panginoon. Kaya maging kanal, karapat-dapat sa iyo, maging matuwid ang iyong mga anak po, Panginoon, na mayroong masakit karamdaman, iyo pong pagalingin, Panginoon. And by your stripes, oh God, we are healed in the name of Jesus. Lord, si Torino po, Panginoon, Mary Grace Torino, mayroon siyang ultrasound. At kailangan niya po ang maging maayos ang kanyang ultrasound na malusaw, matunaw ang masakit na ramdaman. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, I decree there is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus right now. Hallelujah! I confess and declare there is power, there is healing, Lord. God reach in Jocelyn, o God Hispaniola, Jocelyn, Abad Hispaniola, Panginoon, nagsuffer sa Panginoon, masakit man po, Panginoon, sa kanyang tahanan. Kailangan niya ng prayer, kailangan niya ng kagalingan. Sapagkat ikaw magsabi po, Panginoon, Lord, by your stripes, we are healed, Panginoon. In Psalms 107 verse 20, you sent your words to heal them from the destruction po, Panginoon. Pinagaling mo sa hamakan. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Salamat po, Panginoon, Lord, sa kabutihan mo. Salamat po sa himala. Salamat po sa ikagandang loob. Let us, hallelujah, praise, oh God, hallelujah. Let us worship God. Let us, hallelujah, motivate to worship God. Let us raise our hands and give thanks to the Lord. In Jesus' name, we give honor, we give praise and glory, Lord God Almighty, in Jesus' name. Let us have in Jesus' name. So we clap our hands to the Lord. Amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, glory to God. Amen. At tayo may receive. Magpapunan tayo. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. At ating pong babasahin po sa wikang Tagalog. Sabi po, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayong mamatay, ngunit lahat tayo ibabaguhin. Sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling buhayin at di na muling mamatay. Babaguhin tayong lahat, ang lahat ng katawang nabubulok
ay mapapalitan na ng hindi nabubulok. At ang kakawang mamatay ay mapapalitan na walang kamatayan. Hindi na mamatay. Kaya kapag ang nabubulok ay mapapalitan na ng hindi nabubulok, at ang may kamatayan ay mapapalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Amen! Hallelujah! 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 Lord, to God, bless your words. Bless everyone that are here, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Puri natin, Panginoon. Hallelujah. 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 Praise God. Salamat po sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandang po sa atin. Kaya, magiging karapat-dapat tayo, dapat magiging handa tayo sa pagparito po ng ating Panginoon. At hindi na po nagtatagal, darating na ang Panginoon upang ibigyan tayo ng gantimpala at tayo po ay ililigtas ng Panginoon sa kapahamakan at sa mga kagipitan at sa mga matinding kapighatian. So, the dispensation of time, so nandito po sa ating PowerPoint, there is the dispensation of time. Mayroon pong kapanahunan sa bawat panahon. So, mayroong kapanahunan. Ang ating dispensation, mayroon pong 7 dispensation. Kaya yung mystery, the 7 dispensation, ang unang dispensation, number 1 is the innocent. Na ang mga nilalang ng Panginoon, walang iba si Eva at si Adan, wala pa silang kasalanan, they are innocent. Ibig sabihin ng innocent, walang malay. Kaya walang kasalanan. Kapag wala kang malay, wala kang kasalanan. Di ba? So, yan po ang kasaysayan na ang tao, dahil walang malay, gusto magkaroon ng malay, na nagkaroon ng kasalanan, makulit ang tao, curious talaga, kaya inakulitan talaga ang itong punong kahoy sa pag-ilalat butit masama nung kinain, nagkaroon ng malay at nagkasala. Dahil kung sino mang makahipo lang, nagkasala at mamatay, kinain pa nga. Kaya niya dahilan, mayroong kamatayan ang isang tao. Dahil po sa binalang kasulatan, for one man sin did passes to all man. Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, mga kapatid. So, dahil sa isang taong nagkasala, ang lahat ay may kamatayan. Pumasok ang kamatayan. So, pangalawang dispensation ay ang conscience. Bakit naging conscience? Dahil si Cain ay pinatay niya ang kaniyang kapatid na si Abel. Kaya nung pinatay niya, nagkaroon siya ng konsyensya. Bakit siya pinatay niya kanyang kapatid? Dahil sa kanyang inggit, dahil sa kanyang galit, dahil sa kanyang hindi pagiging masunurin sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung naghatid ka ng mararapat, parugod-lugod ay hindi ka bang marapatin din. So, ano pong inggit? Nakakamatayan. Ang inggit ay pumapatayan. So, nung napatay niya ang kanyang kapatid, na konsensya siya, kaya hinahabusan ng kanyang konsensya, naghanap ng justice ang kanyang kapatid, at hinahanap ng Panginoon kay Cain. Cain, saan ang iyong kapatid? Sabi niya, Panginoon, ako ba tagapangalaga ng kapatid? I am my brother's keeper. At sabi niya, ang dugo ng iyong kapatid ay naparating sa akin, naghanap po ng katarungan. Dahil sa pinatay mo yung kapatid, mahabulin ka ng iyong konsensya at ikaw ay magiging hampas lupa hanggang ikaw ay mamatay. Alam niyo po, ang kasalanan, hindi mo maiwasan at hindi mo matatakasan. Sin will follow you away. Ang kasalanan ang siya maghahanap sa iyo ng kaparusahan. Kasi ang kasalanan ay hindi po matatakasan, kailangan natin pagsisihan. Ang sunod ng dispensation ang dispensation of human governance. Ang human government, yan po ang pagtayo ng Torre ni Babel.
doon nagkaroon po ng confusion at doon nagsimula ang maraming mga lingwahe according to Genesis chapter 11. So, ang nangyari, gusto ng tao, si Nimrod at siya ang nagiging pangunahing pinuno doon sa human government na magtayo ng isang pook, ng isang syudad na mag-ipon-ipon sila na hindi daw sila kumalat. Subalit ang sabi ng Panginoon ay kumalat kayo at punuin ang buong daigdig. Ang sabi niya ay magtayo sila ng buong hanggang makarating sa langit. Noong tumayo sila ng isang tori, ang sabi ng Panginoon ay parang hindi mahalagan ng kanilang mga ginagawa. Kaya kailangan bumaba tayo at guluhin natin ang kanilang wika. So dahil ang wika ng una ay isang wika lang, o Hebrew ang wika, nagkaroon ng maraming wika. Dito sa Pilipinas na naparaming wika. Yan po, doon nagsimula sa Torre de Babel, sa human government, sa kapamalaan ng tao. Gusto ng tao. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Hindi ang gusto mo. Kailangan ng gusto ng Diyos. Ganyan ba? Hallelujah, not your will, but thy will be done. Hindi ang nais natin, kundi ang gusto ng Diyos ang matutupad. Kailangan ay magpapasakot tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang multiply and replenish the earth. Lumayo kayo at magpaparami. Eh, hindi sila naman namin. Gusto siya doon siya sa buong. Yan po. Kaya, yan ang dahilan na hindi po nakagalugod ang ginawa nila sa Panginoon. Ang nangyari na nagkaroon po ng baha. Kaya itong isang bahaghari nagtanda po na inaalaala ng Diyos ang tao. Sinuwi lamang ang nakatago ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya nawa ang ating buhay nasa biyaya ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, matagpuan ng Panginoon na kalugod-lugod tayo sa Panginoon, na maging anak tayo ng Diyos totoo, maging Kristiyano tayo ng totoo, at tayo ay hindi napastangan, na hindi tayo ay rebeltogo, hindi tayo rebelde, kundi tayo ay kalugod-lugod sa Panginoon, anak ng Diyos. Hallelujah! Dahil lahat at sumampalataya sa Panginoon, lahat at sumamba sa Panginoon, pinatawagan niya at ginanap niya na maging anak ng Diyos. Sabi po sa John chapter 1 verse 12, to them that believe Him, give Him a power to become the sons of God. So, ang sunod dito po ang promise. Ang pangako ng Panginoon. Bakit ang pangako? Pangako niya kay Abraham. Ang sabi ng Panginoon, ang iyong lahi ay maging kagaya ng buhangin sa dalang pasigan at kagaya ng bituin sa langitan. Papapalain kita. E paano sabi ng Panginoon? Wala naman akong anak. Paano akong dadaki? Ang sabi ng Panginoon, magkaroon ka ng anak. Isipin mo, edad niya 100, ang kanyang asawa 90, nagkaroon sila ng anak. Noong una, hindi sila naniniwala. Kaya binigay ni Abraham ang kanyang anak, ang kanyang katulong ni Sarah, na si Hagar. Nagkaroon siya ng anak doon kay Hagar, si Abraham. Pangalan niya si Ismael. Kaya ngayon, mayroon pong aalitan ng mga Arabo at saka mga Israelita. Di ba doon sila? Dahil samantalang kung naniniwala siya, isa lang talaga ang kanya nakutong na nakatunay niya anak si Isaac. Dahil hindi siya naniwala, ay binigay niya ang kanyang katulong. Dahil naging dalawang asawa niya. Pero hindi, gusto naman ng asawa niya ibigay ang katulong para magkaroon siya ng anak. Dahil hindi kagad siya naniniwala. Alam niyo po, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, magiging ka ng gulo-gulo. If you don't believe God, there will come a trouble in your life. Kaya nagkaroon ng trouble sa mga buhay. Nilalakit siya ng kanyang katulong. Ikaw, wala ka na, paog ka. Kaya ako talaga nakakapangasawa. Nalumbay si Sarah, sabi niya, Panginoon, bakit hindi ako mag-anak? Ang aking katulong ay nalumbay ako. Sinasabi niya ko ba ako? Kinakailang bigyan mo ako ng anak, Panginoon. Kaya nga, pinalis niya ang kanyang katulong na siya. Umiyak siya, Panginoon, anak mo nito ni Abraham, pagkilalis ako sa kasi pagpalain ko rin kayo. Dahil nagpapala kong mga
mga Arabian po, dahil pangako na pagpapalaya kayo. Pero ang pangako talaga nagsimula po sa kay anak na legal na asawa, kay doon po kay Sarah. Kaya nagkaroon siya ng anak na bugtong anak na si Isa. Amen po rin natin ang pag naniniwala ka, nandiyan talaga ang pagpapala. Kaya nga sa mundo, believe. To see is to believe, but kay Kristo at sa Diyos, believe first and you will see. Anong nangyari? Dahil si Abraham naniniwala talaga, at nagkaroon siya ng anak kay Isaac. At hinandog niya sa Panginoon ang kanyang anak na pangako. Dahil sabi ng Panginoon, subukin ko nga ito, kung ibigay niya ang kanyang anak sa akin. Sabi niya, ibigay mo ang iyong anak, bilang handog na susunugin doon sa bundok ng Moriah. Ibigay niya rin. Pero ang sabi ng Panginoon, nang kakatayin niya na sabi niya, Abraham, naniniwala ka sa akin at huwag tuloy dahil pagpapalaya kita. At nangyunod sa likuran, mayroon pong isang tupa na mga maliit na hulupot sa kanyang sungay, yun kapalit. Kaya tinawag siyang ng Diyos na Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, ibig sabihin, ang Diyos ay tutustos. Ang Diyos ay mag-provide. Ang Diyos ay tutugon kung tayo sumusunod, gumaganap. Hallelujah! If you are obedient to the Lord, God will provide. Amen ba? Amen ba? Kapag masunurin ka sa Panginoon, hallelujah! Ang Diyos ay tutugon. So mga kapatid, kaya si Abraham ay masunurin sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, si Abraham masunurin sa Panginoon. Sabi niya, pinagpala siya ng Panginoon. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay mayroon pong tithe sa Panginoon kasampung bahagi. Alam niyo po, si Abraham, siya ang una na nagbigay ng kapo sa Panginoon. Genesis chapter 14. So, siya po ang nagbigay na handog sa Panginoon. Siya po ay nagbigay ng number una po nakasulat sa mga nakasulatan na siya po ay nagbigay ng kanyang tithe sa Panginoon. Ang sabi niya rito sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa Genesis chapter 14, mga kapatid, ang sabi niya dito, verse 20, Blessed be the Most High God, pagpalain ang kataas-taas ng Diyos which hath delivered thine enemies unto thine hands. At ako ay binigyan niya ng karapatan at kapangyarihan at ibinigay ng Diyos ang aking mga kaaway sa aking mga kamay. Kaya dahil binigay ng Diyos sa kanyang mga kamay ang kanyang mga kaaway, at sabi niya, He gave him tithes of all. He gave him tithes of all. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Mayroon siya itakumbali sa kanyang nagulot. Siya ang una nagbigay. Before the law, wala pang batas na bibigay niya sa Tuhan. So, mga kapatid, saan tayo? Lahi kawan tayo ni Moses o lahi tayo ni Abraham? Lahi tayo ni Abraham, mga kapatid, dahil tayo ay nagbibigay po sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kung tayo lahi ni Abraham at tayo ay binhi ni Abraham, tayo susunod sa yapak ni Abraham. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Amen? At pagpalay ng Panginoon, bubuksan ng Panginoon, dumawag sa langit, bubuksan sa pagpapala na walang silid sa paglalagay ng pagpapala. Kaya, if you believe that there is blessing in giving, God will bless us and God will bless you. Yun po. Kaya si Abraham ay tinanggap niya ang pangako ng Panginoon na pag pinagpapala siya. Paano kayo naging anak niya, angka ni Abraham? Because of Christ. Dahil ni Kristo. Kung wala si Kristo, hindi tayo karupong sa pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya sinabi sa Galatia chapter 3, verse 26 to 27, we are the children of God by faith. For as many have been baptized into Christ, put in Christ. Tayo mga anak ng Diyos, pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang karamihan na bautismo kay Kristo ay bini si Kristo. Kung tayo kay Kristo, tayo ay lahi ni Abraham at tagapagmana sa pangako niya. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Praise God! So, pagkatapos na pangako ni Abraham, mayroon pong sunod na dispensasyon, ito po ang batas. Ang batas, ibinigay kay Moses. Pero hindi niya nalaganap ang batas. Hindi niya nalaganap ang batas. Lagi sila nag-away, lagi sila sumusuway, at sila yung mamakay dahil sa
hindi nilagala ng batas. Dahil kita ng Panginoon na hindi nagala ng batas, kailangan talaga darating ang tagapagligtas. Darating ang Misayas. Ang darating na anointed one. Darating ang biyaya ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Kaya kay Kristo ay naganap ang batas. Si Kristo ang naganap ang batas. At siya katapusan ng batas. Sabi po sa Luke chapter 16 verse 16, mga kapatid, the law and the prophet is until John. Ang batas at ang lahat ng mga propeta hanggang kay Juan at darating ng Panginoon. Kaya, alam niyo po, from Abraham to Christ, or Abraham, mga kapatid, to Christ, itong sa dispensation hanggang this disposition of law. Yan po. It is a civil. Yan po ang 400,000 years. Ayon po sa Bible scholars at religion. 400 years. Kaya nga, mayroon lamang 7,000 years. Yan po ang mystery po. So, mula kay Abraham hanggang po kay Kristo, nagkaroon po ng 400 years. Kaya sinilang si Kristo, ayon po sa Bible scholars, 4 or 5 BC. 4 or 5 BC. Sinilang si Kristo, 4 or 5 BC. At siya po ay namatay para tubusin po tayo 32 AD o 33 AD. Kaya dalawa AD. Kaya sabi nila hindi approximately 32 o 33 AD. 32 o 33 AD. Ngayon pong ibig sabihin po mga kapatid, napaliwanag ko sa inyo dahil dating ng Panginoon. Mahilig kayo. Amen ba? Maniliwanag dating ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Yan po. So, sa dispensation, itong number 7 dispensation, yun po ay millennium yun. At maghahari ang mga banal sa kingdom age. So, naririto tayo ngayon sa dispensation of grace. Kay Kristo, palapalan ng Panginoon. Naririto tayo ngayon sa dispensation of grace. Ngayon, ang grasya ng Panginoon may katapusan. Hello? Kaya nasabi sa mga kasulatan, the law was given to Moses, but grace and truth I came from Jesus Christ in John 1 verse 17. So, ang grace and truth kay Kristo. Kaya kapag wala ka kay Kristo, wala kang grasya. Kaya nagapin mo si Jesus Christ para mayroon kang grasya. Yan yung palapagod ng Panginoon. Hallelujah! Kung hindi si Kristo na sa iyong puso, wala kang grasya, disgrasya ang abutin mo. Hello? Yan po sinabi po sa John 1 verse 17. Kaya, ang hindi naniwa kay Jesus Christ, disgrasya ang abutin nila. Si Kristo ay nagbigay sa atin ng grasya. Kaya kaligtasan po ay grasya ng Panginoon. Sabi po, hindi siya natutubos for by grace are we saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God. Dahil sa grasya ng Diyos, naligtas tayo sa pananampalataya, not by works, lest any man should boast. Hindi po sa ating gawa kung tayo magpamayabang, kundi sa grasya ng Panginoon. Hallelujah! Dahil sa grasya ng Panginoon, naligtas ka. Hindi po sa ating mga kawang gawa. Kaya kapag wala si Kristo sa buhay mo, hindi ka maligtas talaga. Kailangan mo tanggapin si Jesus Christ para maligtas ka. Hello? Tanggapin natin Jesus Christ para maligtas ka tayo. Kaya, from Adam to Christ, yan po ay 400 years. From Christ to the second coming, yan po ay 2,000 years rin. Equivalent sa mga 4 plus 2 is 6,000. Matatapos ng 6,000, ito po ay, di ba, narito tayo ngayon sa 2025. 2,000 to 25. Matapos na, kaya lumagpas na natin. Ang
grasya ng Panginoon, pinalugitan ng Panginoon, mahaba na. Ibig sabihin natin ng Panginoon, amen ba? Palakpakan ng Panginoon, mahaba na ang grasya na binigay ng Panginoon sa atin. Bibili. At kapag may balik na matapos ang grasya, may balik na po ang kaligtasan doon po sa mga Hudyo. Dahil sinabi sa Romans chapter 11 verse 25, the blindness of Israel was in part until the fullness of the Gentile will come. The fullness of the Gentile is the Christ, and then Israel will be saved. Ang pagkabulag ng Hudyo ay bahagya lamang hanggang mapuno ang kaligtasan ng mga hintil. Yun ang grasya, nasa atin pong grasya. Ibigay ng Panginoon dahil sila hindi sila tumangkapwede sa Christ, ilan-ilan na. Ngunit iligtas sila ng pwede, pangako ng Panginoon kaya Abraham. At babaligtas kanila. Kaya, tayong lahat, kayong na hindi pa naging matapat, kundi matapat ka ng kung hindi mo tinanggap ang Jesus Christ, kailangan tanggapin mo na kung hindi ka pa nabaptize kay Jesus Christ, magpabautismo ka na sa Panginoon Jesus Christ. Kapag hindi mo natanggap ang Espiritu Santo, kailangan mo magpapuno ang Espiritu Santo dahil yan po ang paraan para tayo, hallelujah, kukunin ang Panginoon dahil hindi makapasok ang bawat isa kapag hindi kayo ipinahalak sa tubig sa Espiritu sa John chapter 3 verse 5. Maliban na tayo ipinahalak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapasok sa karera ng Diyos. Di ba, amen? Palakpakan na ng Panginoon. Gusto namin makapasok sa karera ng Diyos, kaya kailangan ka ipaka sa tubig. Mabaptize ka na sa Panginoon Jesus Christ. Hindi ka ba nabaptize mo dyan? Ang bisita natin, magbabaptize mo kayo. Praise God, sabihin ng magbabaptize mo dahil magbabaptize mo kayo. Bisitito kayo. At kailangan niyo pa ang Espiritu Santo. Ang mga nakatag ng Espiritu Santo, kaya kailangan i-renew mo. Dahil ang Holy Spirit, kailangan we need to renew every day, every minute. Siyasatin mo ang iyong puso. Siyasatin mo ang Espiritu sa iyo. Kaya nga, every Sunday, kinakailangan magpakulong ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nga sabi, na walang kasalanan, sabi ni David, O Lord, create me, Lord, a clean heart, and renew a right spirit within me, and restore unto me the joy of salvation. I'll take na the Holy Spirit upon his head. Sabi ni David, kasi nakasala siya. Basta 51 verse 10 to 12. Dahil gusto po ng Panginoon, i-renew natin ang Espiritu ng Panginoon nasa atin. Buhay natin ang Panginoon. Hallelujah. So, narito na tayo matatapos na ang grasya. Kaya nga nasa atin na ngayon ng 2025. Mula sa 400 years, ay 4,000 years, mula sa Adam at kay Jesus Christ, at darating ulit. Siya uli. Dahil ang pagdating ng Panginoon, at in the moment at any time, no one knows, no the hour, only the Father, sabi po sa Matthew chapter 24 verse 36 po mga kapatid. So, ito po ang number 7, it is the millennium. Kaya number 7 is God's number. Number 6 is man's number. Dahil man created and the 6th day. Hello? Kaya in Genesis chapter 2 verse 2, God sanctified the 7th day and he rested that he made. Mga kapatid, siya na nagpahinga sa kanyang mga lalaki. Kaya, ang araw po ng pagsamba natin, kaya papahinga natin araw ng linggo. Sabi na yung Sabado ay 7 lang araw. Pero sa atin, ang linggo, 7 araw. Hindi lang 7 araw. At sabi na ng unang araw, linggo rin yun. Sa kanggaling, linggo. Kaya nga, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang karya ng Diyos, pawang ipagdaragdag ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. At sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33. Kaya, kailangan natin tanggapin ang Panginoon. Kailangan natin maging handa na tayo. Amen ba? Amen? Hallelujah na dyan. Dagpa pa tayo. Amen? So, pinakaliwanag ko lang dahil makakapay mamaya. So, ang pagtunog ng trompeta, nagsimula po nung kinausap ng Panginoon ang mga Israelita ay may tunog ng trompeta. And it came to pass on the 3rd day in the morning that there were
thunders and lightning and a thick cloud upon the mount and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Nung kinausap sila sa bundok ng Sinai, ay ang mga tao nanginig. Nagkaroon ng kulog at kidlat. Alam niyo po, kapag kumukulog, kapag kidlat, nangungusap. Natakot ba kayo kapag kumukulog yung kidlat? Ibig sabihin, nangungusap ang Panginoon sa tao. Magsisisi na kayo. Magbalik loob na kayo sa akin. Dahil darating na ako. Kailan pa kayo magbalik loob? Gundo ating ba ang niloob niyo sa buhay niyo? Hello? Kaya nangungusap ang Panginoon sa mga salita. At habang nangungusap, tunog ng malakas na tunog ng trompeta. The voice of the trumpet exceeding loud. Voice of the trumpet, tumutunog ang trompeta. Ibig sabihin yung trompeta, tinatunog na pa yun ang angel ng Panginoon. The voice of the trumpet. Tutarot! Ibig sabihin ng Panginoon, makinig kayo! Magsisisi na kayo, magbalik loob kayo sa akin! Amen ba? Yan po ang unang na nagpatunog ng trompeta. Inaalala ko lang. Sunod po. Nung nilusob ng Panginoon ang Kanaan, ang promise land, nagpatunog rin sila ng trompeta. Kaya tatapatengin ang last topic. Natunog ng trompeta. So, and again to pass when they make a long blast with a ram's horn, and when he heard the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up, every man straight before him. And diba, pag tulog ng propeta, sumigaw siya, wow! Ibigay na ng Panginoon ang pangako niya sa kanya, mga anak. Purihin na ng Panginoon. Purihin ang Diyos! Hallelujah! Pag tulog ng propeta, purihin mo ang Diyos. Salamat po, Panginoon. Niligtas mo kami. Diba? Hallelujah! Amen! Niligtas tayo ng Panginoon. Alam niyo po, sila umikot na 7 bisis. Umikot sila. Every day, nag-ikot sila. Sabi ng Panginoon, ikutan niyo ang wall of Jericho 7 bisis. Pero, unang araw, 1 bisis. Walang araw, 3 araw, 4 araw, 7 araw. Hanggang 7 araw. Sa 7 araw, umikot ko ng 7 bisis kami. Dahil 7 is God's number na upang mapahinga. Kaya, nung pag-7 araw, sumigaw sila, Totoo! Ibigay na ng Panginoon ang kanyang pangako at hindi namin ang kaharian. So, ang kaharian nila, nila at natibag ang lugar ng Jericho. Natibag ang makapal na pader. Kaya kung mayroon kang problema, kailangan lang sumigaw sa Panginoon, Lord, hallelujah! Pagalingin mo ako, Panginoon! Pagalingin mo ako, Panginoon! Patawarin mo ako, Panginoon! Purihin ka, Panginoon! Salamat sa galingan! Salamat kasiyan! Salamat sa kaligtasan! Sumigaw ko lang sa Panginoon, malayas ang mga karamdaman, malayas ang mga demonyo, lalayas ang lahat sila. Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoon, lalayas sila yan! Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. The devil shall flee away. Praise God. Next po, in Leviticus chapter 25, verse 9, then thou shall thou cause a trump of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. Sa piyesta ng Jubilee ng mga Israelita, yan po, the Feast of the Trumpet, yan ay in the 10th day of the 7th month. Sa ikasampung araw at the 7th month in the day of atonement shall make the trumpet sound throughout all your land. Sa ikasampung araw at sa pitong buwan. Ang 7 buwan, ano bang araw yan? Ang buwan yan? Yan ay September po. Ngayon ay, ano tayo ngayon?
September tayo ngayon. Napakita ko sa inyo po. Yan po ang kalendaryo. So, the seventh month is Tisri. Ay maabot lang sila sa ating Jordan ka rin ng 30 days. Yan ay ang Tisri, pumatak niya ng September or October. Ano ba tayo? September. Either September, October ay mangyayari pagdating ng Panginoon, luluubin ng Panginoon. Kung darating ang Panginoon, nawang nakatapa kayo sa Panginoon ay papanan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen ba? Praise the Lord. Gusto mo kita niya yan dyan. Wala kayo ditong TV dito. Kung mayroon mo bigay ng TV, salamat po. Mayroon dyan makikita kayo. So, salamat po sa Panginoon. So, yun po mga kapatid. Ibig sabihin, yan po ang katibayan na pagpitong buwan ngayon ay September. September po. So, ano ang coincidence yan? Ibig sa coincidence na ngayon po. Kung ngayon po ang celebration po ng mga Israelita sa Feast of the Trumpet. Pagkakasin niyo po, sunod po. Kita nila, hindi mo kita yata dito. So, yun po. Ang unang pesta, mayroong 7 pesta sila. May 7 pesta. Unang pesta ay Feast of Passover. Ginaganap yan and April 12 to 20. April 12 to 20. So, ang taon ay 2025. Ang date ng Passover na kailangan celebration ay April 12 to 20. Anong Passover ba? Sa Greek word ay sa Hebrew word ay Pisa. Na ibig sabihin ng Passover represent the moment He returned and resurrect us and His wrath passed over us as He descend to battle the wicked. Ibig sabihin ang kasamaan ng magpasa. Kailan nangyari Passover? Hindi ba yung sa Egypt, ang lahat ng mga panganay na namatay, bata, matanda, kahit ay namatay. Ngunit sa mga Israelita dahil mayroong dugo sa kanilang pintuan, sabi ng Panginoon, lagay kayo ng dugo sa pintuan, mabubuhay kayo. Lumagpas na ang kasamaan. Lumagpas na ang angel of death. Dahil mayroong dugo ang Panginoon, gano'n rin sa akin, lalagpas ang kamatayan, lalagpas ang kasiraan, lalagpas ang destruction, dahil tinubos na tayo ng ating Panginoon. Kaya kailangan mo tanggapin ang ating Panginoon that we will celebrate the Passover. Hallelujah! Na ang Panginoon nagligtas mo sa atin. Amen and amen. Pagkaparin ng Panginoon. Sunod na pesta, itong pesta ng Feast of Unleavened Bread. Yan ay April 13 to 19, 2025 rin yun. Tapos na sila din celebrate nyo. Ang Feast of Unleavened Bread, sabi ko sa Hebrew ay Saka Hamotzi, na ibig sabihin represent the sinless body we will receive as the wicked are removed from the earth. Unleavened bread. Kaya si Jesus Christ siya ang unleavened bread na iniligtas tayo. Ibig sabihin dahil wala siyang kasalanan. Siya lamang ng tao walang kasalanan. Kaya, ang unleavened bread, kinakailangan pagdating ng Panginoon, matagpuan tayo ng Panginoon na malinis na. Nagsisisi ka ng kasalanan mo. Pinatawad mo kapwa mo upang patatawarin tayo ng Panginoon. Eh ba? Kaya, mag-celebrate ka sa Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. I-celebrate yung pesta na pinatawad mo kami, Panginoon, sa aming kasalanan, na hindi nakalaguin ang kasalanan, pinagsisyan namin ang kasalanan, na ikaw, Panginoon, ang unleavened bread din namin, Panginoon. Celebrate ng unleavened bread. The Feast of Unleavened Bread. Sunod na ang pesta, yung Feast of the First Fruit. Nag-celebrate sila ang 14 to 20, the Feast of First Fruit. Feast of First Fruit. Kaya sila ay naniniwala na mayroong blessing ng Panginoon, the Feast of First Fruit. Kaya lahat ng mga unang bunga, ibinigay sa Panginoon. O may unang bunga sila, ibigay nila sa Panginoon. Na nagkaroon sila ng unang nanganak ang kanilang hayop, ibigay sa Panginoon. Ang kanilang bunga na bigay sa Panginoon. Kung naniniwala ka na may blessing, unang sahod mo ibigay mo sa Panginoon.
nanganak ang iyong hayop, ibigay mo sa akin. Namunga ang iyong mga halaman, ibigay mo sa Panginoon. Kaya represent the harvest of soul that take place at the first resurrection. We harvest ng Panginoon. Darating ng Panginoon ng harvest, mga kapatid. Kaya kailangan mag-harvest tayo mga kaluluwa sa Panginoon. Kaya kailangan mag-akay tayo ng kaluluwa because of soul. We need to win soul for Christ. And win one, bring one, and keep one. Bakit sabi, win one, bring one, and keep one. Palakpakan din ng Panginoon. Praise God. Kaya isa lang, kaluluwa, more than enough. Kaya sabi ko yun, what profit a man if you gain the whole world and lost your own soul? Sabi po sa Mark chapter 8 verse 36. Yeah. So, ang sunod na pesta itong Feast of the Week o Feast of Pentecost. Nag-celebrate tayo karaan ng Feast Sunday, mga Feast of Pentecost. Binaganap niya noong itong 2025, noong June 1 to June 3. Represent, mga kapatid, to receive the Spirit upon the resurrection, being born again in the water of the Spirit. Kaya ang Feast of Pentecost, nag-celebrate sila sa pesta ng Pentecostes no kung paano po ay tinubos sila ng Panginoon. Hallelujah! Ganun rin tayo ay nag-celebrate tayo, praise God, ng pesta ng Panginoon na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. After to, na bumaba ang Espiritu Santo dahil sila ay nagtipon-tipon na nagpupuri sa Panginoon, nanalangin, nag-ayuno at ipagkaloob ng Panginoon. Ang Holy Spirit, tanda nila ibang wika. Nagsalita sila ng ibang wika. Puri natin ang Panginoon. Nagsalita sila ng ibang wika. Ngayon, ang sunod po na pesta ito ang Feast of the Trumpet. Feast of the Trumpet, ngayon pong taon, ay sa Bible Scholar ay September 22 to 23. Either 22 to 23, hindi po exactly ang celebration of Feast of the Trumpet. Feast of the Trumpet is the atonement. It is the final and complete forgiveness of our sin. We receive a new body that well incapable of sin. Wala na, hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. Naging immortal na kapag darating ng Panginoon, papalagay ng glorious body. Kaya ang Feast of the Trumpet, ngayon po, celebration 23 to 24. Hello? Nandiyan na ba kayo? So mga kapatid, kung darating ang Panginoon sa September, handa ba kayo? September 9. Ngayon, kung hindi darating ako sa September, ang Feast of Tabernacle ay October 6 to 13, 2025. Yan mga pesta na yan ay mayroong coincidence, commemoration po. Kaya ang Feast of Tabernacle, ang so-called represent the dwelling with us on earth after we are resurrected and brought into a new heaven, a new earth, a new Jerusalem. Kaya yan ang New Jerusalem. Kaya bibigyan ng mga Panginoon ang New Jerusalem. Kaya ninantay natin ang new heaven, new earth. Pero babaguhin itong bago lang, bago lupa. Pero magkaroon ng New Jerusalem. So mga kapatid, gusto ko ng Panginoon maging handa po tayo. Amen ba? Handa po tayo? Amen? Hallelujah! Hallelujah! Mayroon po coincidence na nangyari. Alam niyo po, ayon po sa balita, ang Global Summit ay for peace. Kailan po? September 23, 25. So, ang Global Summit, may coincidence na September eh. The compact leader na magkaroon sila ng peace. Kasi kagulo na din. Pagkatapos, ipapakailan nila ang agenda. Global agenda. Tinalakay natin ang global agenda, mga kabayan po. So yan po. Sa 23, kung darating ang Panginoon sa 23 coincidence, ibig sabihin, bago magkaroon sila ng peace, magkaroon ng implementation sila, implementation ng biochip, implementation ng biochip, magkaroon ng lockdown,
Hindi naman yung medisyon niya, pero natay natin. Hallelujah. Pagparito ng ating Panginoon. Pagparito ng Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon po, in Hosea chapter 6 verse 1 and 2 and 3. Makinig kayo, sabi dito. Let us return unto the Lord, for He hath turned, and He will hear us, and He is with it, and He will bind us up. Babalik kayo sa Panginoon, at punitin ninyo dahil ako magpagaling sa inyo. Ang masaktan kayo, ngunit kayo ay pagalingin. Sabi niya, bind us up. Ibig sabihin, pagagaling ng Panginoon. Masugatan naman mo, pagagaling ng Panginoon. Verse 2. After 2 days, nabawasan ko ng big. Nakulangan ko ng type ng big. He will revive us. Sa 2 days na yun, natanggal lang din. Siguro, sa pagkaan ko. 2 days yan. 2 days will be revived. Sa 2 days will be revived. And in the 3rd day, He will raise up, and He shall live in His sight. Pangatlong araw ay buhay niya. Dalawang araw ay revive niya. Ano? Dalawang araw po. 2 days represent, mga kapatid, 2,000 years. Hello? Naniwala kayo 2 days is represent 2,000 years? Hello? Narinig natin 2025. 2 days represent 2,000 years. Where can we find in the Bible? And Psalms chapter 90 verse 4, 1,000 years is a day. Peter chapter 3 verse 8. 1 day to the Lord is 1,000 for men. 1,000 for men is 1 day to the Lord. So, 2 days, 2,000 yun. Nandiyan ba kayo? Amen? Hello! Palabanan niyo Panginoon! Hallelujah! Bisik ba kayo? Dahil sa amin, bisik! Amen! Palabanan niyo Panginoon! Bisik kayo! Hallelujah! Dahil darating na ang Panginoon. So, mga minamahal, mga kapatid, i-revive niya, kaya kailangan itong 2,000 years, revive na in ka, puspos ka ng Panginoon, visit ka na, hindi ka na ulog, tinakaya, magkamali ka na, sabi mo, magkamali na ako, magmasid na ako, mapuspos na ako ng Espiritu ng Panginoon. Dahil, and the 3rd day, yan po ay millennium. Yan ang 7th day, pinakita natin in the 7th day. In the 7th day, ay kingdom age. Millennium yun. 1,000 years yun. Kaya ang 3 days, yan ay karaktaran ng 1,000 years plus 3,000. Kaya nga, mabuo mga kapatid ang 7,000. Hello? Nandiyan ba kayo? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kinakailangan malalaman natin dahil hindi tayo na walang malay, nagkamali na tayo. Kaya sabi namin, my people destroyed for the lack of knowledge. Because they reject knowledge, I will reject them. Amen? So, ang sabi ng Panginoon sa verse 3, they shall know, at malalaman ninyo, if we follow on to know the Lord, kung magpatuloy kayo, malalaman ng Panginoon, His going forth is prepare us in the morning. Ang pagdating niya, handa kagaya ng umaga. And He shall come to us as the rain, darating ang pahilagayan ng isang ulan, as the latter rain and the former rain on the earth. So, ang ulan po ay simbolo po ng Holy Spirit. The latter rain and the former rain. Ano ang latter rain? Latter rain. Nung sa araw po ng Pentecostes, ibinuhos ng Panginoon ang Espiritu Santo niya. Ngayon, narito na tayo. Lumagpas na tayo mga kayo. Narito na sa latter rain. Ibuhos pa rin ang Panginoon Espiritu Santo niya. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya pa rin noon at sa ngayon at magpakailanman. Hallelujah! 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 Greater glory shall be revealed. Sabi ko sa Haggai chapter 4 verse 8, and I shall burn all is mine, and the letter and is greater than the former. So, ibig sabihin ng Panginoon, mayroon pang gagawin ng Panginoon.
Narito tayo sa Panginoon. Kaya kayo magpasakit tayo sa Panginoon. Magpag-aral kayo sa Panginoon. Hindi mo sabihin na wala kang magawa. Sabihin mo, mayroon tayong magawa. Diba? Hallelujah. Kaya may out tayo, alam ko may magagawa ang Diyos. Dahil pinuspos ka ng Diyos sa Espiritu Santo, mayroong magawa Diyos sa ating buhay. Diba? Hallelujah. So, ano gagawin natin? Sabihin mo, ano gagawin natin kung may magawa Diyos? May gagawin tayo. Eh, sinabi po ng Joel chapter 2 verse 13 to 15, sabi namin na, therefore, also now, saith the Lord, turn ye ever unto me with all your heart, with a fasting and weeping and with mourning. Kung darating ang Panginoon, kinakailangan mag-ayuno tayo. Kaya sabi mag-ayuno, manalangin, managoy sa Panginoon. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, manalangin tayo. Dahil darating ang Panginoon, managoy tayo. Mag-ayuno tayo sa Panginoon. Dahil darating ang Panginoon, magpapama tayo sa Panginoon. Eh? At sabi niya, rend your heart and not your garment. Gunitin ninyo ang iyong puso at ang hindi ang damit. Kahit na kunit-kunitin yung damit, walang kwenta yan. Kinakaya ang puso mo ang init. Kinakaya ang puso ang dugo. Mabago ang puso mo. At sabi namin, turn unto the Lord your God, for His gracious and merciful, slow to anger and great kindness, and repentant in of the evil. Kaya magbalik tayo sa Panginoon dahil ang grasya ng Panginoon, ang kanyang galit ay malumanay, ang kabutihan ng Panginoon kung tayo ay magsisisi. Kaya nga sa verse 15, blow the trumpet of Zion, sanctify us at call assembly to the Lord. Call assembly to the Lord. Amen. Wala na pa call assembly to the Lord. Amen ba? Hallelujah! Tumawag tayo ng assembly. Ibig sabihin, kaya nanawagan ko kayo na tayo po ay manalangin po sa Panginoon at mag-ayuno. Amen ba po rin natin ang Panginoon? Kaya na mag-ayuno. Kung kaya kayo ngayon, salamat sa Panginoon. Kung hindi kayo nag-ayuno, mag-ayuno po tayo. Kinakailangan, linggo-linggo may pag-ayuno na tayo. Kung kaya mo isang araw, 2 araw mag-ayuno ka. Isang linggo, either 1 day or 2 days. Sabihin mo sa tabi mo, either 1 day or 2 days manalangin tayo mag-ayuno. Kung di mo kaya 1 day, umaga hindi ka kumain, ayuno ka rin. Huwag ka kumain ay nasa umaga. Ay, trabaho ko sa umaga. Sa gabi, hindi ka kumain. Dahil mayroon kang 1 meal na hindi kumain. Sabi mo, mayroon 1 meal mag-ayuno ka naman. Nakakaroon na din tabi mo. Dahil ang gusto ng Panginoon. Di ba, amen? Para masaktikay na tayo. Para Panginoon tayo. Eh ba? Para masaktikay na tayo. Dahil sa eh ba? Eh ba? Para tayo na tayo. Amen! Hallelujah! Amen! Nandiyan ba kayo? Pero natin ang Panginoon. Kaya gusto mo ng Panginoon, maging handa tayo! Sabi ng Panginoon, Jimmy, ay hindi mo pinagsabihan mga tawan mo, singilin mo ikaw sa kanilang dugo. Sabihin ko na kayo. Kaya mo narinig ninyo, sabihin nyo sa inyong kapwa, sa inyong mga anak, anak mo kayo tayo, huwag na dapat tayo, huwag na tayo malumpay, huwag na tayo pasabihan po, huwag na tayo patatagal. Sabihin mo sa'yo, anak, mga kapatid, magaling ko tayo sa Panginoon, darating ang Panginoon, huwag na tayo pagpapagpapit, huwag na tayo pagpapagpapit, huwag na tayong patamali, huwag na tayong patamatawal, kinakailangan! Hallelujah! Bibala mo sa Panginoon sa Revelation sa 3:17. Sa duman, give them warning that their blood will not require into their hands. Revelation sa 3:17. Amen ba? Amen? So, in Isaiah 27:13, it shall come to pass that the great trumpets shall be blown, and they shall come, which were ready to perish in the land of Assyria and the outcasts in the land of Egypt,
and shall worship the Lord in the holy mountain of Jerusalem. Ito Assyria na yun, ang Iraq o Iran. Ang Egypt na yun, kapag hindi sila sasamba sa Panginoon, ay sisirain sila ng Panginoon. Sila pinadala na tayo ng salot. Kaya nga, sabi na tayo, magsamba kayo sa banal na bundok ng Panginoon ng Jerusalem. Amen ba? Dahil ang sabi natin, pray for the peace of Jerusalem, for they that pray for them shall prosper that love thee. Ang sabi sa Psalms 122 verse 16, puri natin ang Panginoon, palakpan na ng Panginoon. Idalangin ng Israel, ang nanalangin sa kanila, pagmalain. Ang dinalangin sa kanila, ay hindi pagpapalay ng Panginoon. Panato ng Panginoon sa kanila, napagpalaki. Kaya nag-bloom ng trumpet. Saan mag-bloom ng trumpet? Sabihin mo, magsamba ka sa Panginoon, magbalik loob na kayo sa Diyos. Eh, ba? Yan ang bloom ng trumpet natin. Ang bunga mo ay trumpeta ng Panginoon. Unang bunga ka ng pangmumura. Wisdom kutsilyo na yan. Wala na yung wisdom kutsilyo na yan. Ang namuna mo, kinakailangan mo, purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah, 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 amen! Darating ang Panginoon, ang sabi sa Matthew 24 verse 31, and he shall send his angel with a great sound, a trumpet, and they shall gather together his elect, and the four winds from one end to heaven to the other. Ang apat na sulok ng daigdig ay ipunin ng Panginoon ang kanyang mga hinirang. Ang hinirang niya po, talaga ang Israel, tayo karugtong ng mundo. Kaya tandaan natin, ito po ang Matthew 24, it can be the Israelites or it can be the Gentiles. So mga kapatid, yan po ay nagiging controversial po ang pagpating ng ating Panginoon. Kasi iba naniniwala na post-trade, mid-trade, at mayroon po pre-trade. Ang trade ng tribo na ang malaga, handa ka sa Panginoon. Diba? Hallelujah! Handa ka sa Panginoon. Hindi ka kaya ng tribo mo. Ang paniniwala mo. Kaya kaya maniwala ka. Dadating ang Panginoon! Eh, diba ko lang ang Panginoon? Praise God! Kaya nga sa Revelation, chapter 11 verse 15, and the seventh angel sound, ang pitong anghel ay tutulog, and there will a great voice in heaven saying, the kingdom of this world are become the kingdoms of our Lord and His Christ, and He shall reign forever and ever. Kailan mangyari yan? Pagdulog yan. Yan ay milenyo. Tutulog ang trumpeta mo yan sa milenyo. Sa kingdom age, milenyo. Malapit. Kailan dati ang milenyo? Pagdating si Jesus Christ sa sikat kami. Hello? Pagdating ni Jesus Christ, yan tatagsa ng milenyo. Matapos ng kalapit ng grace natin, 2025 na tayo. Hello? Narito mo tayo sa 2025, matapos ng milenyo. So, ay sabi mga kapatid, ay Revelation chapter 10 verse 7, but in the day of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound the mystery of God. Ipagtunog ng anghel ng Panginoon ang misteryo. Ano ang misteryo ng Panginoon? Should be finished. Matapos na ang misteryo na matapos na. And He had declared His servant the prophet. Ibig sabihin, pinapahayag ng Panginoon sa kanyang propeta ang mga misteryo. Kaya sa Amos chapter 3 verse 7, there's nothing hard but He will reveal His secret to His servant the prophet. Walang mahirap sa Panginoon, ihayag na sa kanyang mga anak, sa kanyang propeta, ang hiwaga. So, ang hiwaga ay pinahayag na ng Panginoon. Hindi na misteryo, pinahayag ng Panginoon na tayo babaguhin ng Panginoon sa isang man. Sa pagdulog ng propeta, tayo lahat ay buhay ng Panginoon. Babaguhin ng Panginoon. Ang may kamatayan ay wala ng kamatayan. Yan ang puri natin ng Panginoon. Ayun ba? So, ang mystery po mga kapatid ng church, yan po. Ito po. Dada ba kayo? Hindi mahaba yata natin po patuturo ngayon. Pero kinakailangan natin unawaan natin. Dada ba kayo? Hallelujah! Palawan na yung Panginoon! Hallelujah! Palawan na yung Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Ang seventh angel
angel is the seven churches. Sinasabi ang pitong anghel, yan po ang seven churches. Sa bawat mga iglesia may anghel ang Panginoon. Yan ay mga lingkod ng Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. What can we find? Sabi ko sa Hebrews chapter 1 verse 7, He made His angel spirit, and His minister is a flaming of fire. Sa Tagalog pa, ginawa niya mga anghel na mga espiritu at ang kanyang malingkod umaapoy. Kaya kanyang umaapoy tayo na mga lingkod ng Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, ang unang anghel na ipinadala ng Panginoon sa Episo, the Church of Ephesus. The Church of Ephesus, yan ang Revelation chapter 2 verse 1 to 7. Yan ang simbahan ng Ephesus na loveless. Ano loveless? Wala nang pag-ibig. Wala na bang pag-ibig sa Panginoon? Para kang iglesia ng Ephesus. Wala nang pag-ibig sa Panginoon. Ang iglesia ng Smyrna, Revelation chapter 2 verse 8 to 11, it is the persecuted church. Inuusig ka ba? Para kang iglesia ng Smyrna na inuusig. Ang Church of Pergamos, the Church of Pergamos in Revelation chapter 2 verse 12 to 17, it is the compromising church. Ano ang compromising church? Pinakompromiso niya ang kanyang simbahan. Kuminsan magsamba ng linggo, kuminsan hindi kasi mayroon sa kauntahan, mayroon siyang tsukaran. Hello? Pinakompromiso mo ba ang pagsamba mo sa Panginoon, paglingkod mo sa Panginoon? Para kang iglesia ng Pergamos na nakakompromiso ang paglingkod niya sa Panginoon. Kuminsan, minamahal niya ang Diyos, kuminsan, saka na lang dahil may makang gagawin. Kinakailangan, huwag natin kumpromise sa paglingkod natin sa Panginoon. Huwag tayo makamundo, kundi makalangit ayaw. Amen ba? Ang makalangit ay mga bagay na pupunta sa langit, ang makamundo ay pupunta sa lupa at babalik sa lupa. Ang Church of Smyrna, in Revelation chapter 2 verse 18 to 29, it is the adulterous church. Adulterous church. Ano adulterous church? Mapakiapid na simbahan. Paano sa mapakiapid? Dahil nakikisalamuha ka pa doon. Kuminsan nakipagtungga ka doon sa iyong mga kaibigan. Kuminsan nakipag-chismisan ka pa doon. Minsan sabi, makikiapid ka. Kuminsan, pumunta ka doon sa sayawan, sumasayaw sa kami sa mundo. Sabi mo, mapakiapid ka! Kaya sabi na, huwag tayo mapakiapid. Sumasamba ka ngayon dito. Sunod-daling ko, nandoon ka naman. Sa Patay Sindi, nandoon ka naman. Sa Diyos-Diyosan, mapakiapid ka. Kailangan sa Diyos lang, hindi ka mapakiapid. Hindi ka mapakalunya. Kaya mayroon pa kanyang literal, mayroon pa spiritual. Yan ang mga tao mapakiapid. Di ba? May simbahan ka na rito, pumunta ka sa ibang simbahan. Sa Lawahan, mapakiapid. Ayan, may mga Kristiyan sa Lawahan. Mapakiapid. The Church of Sardis, in Revelation 3 verse 1 to 6, it is a dead church. Bakit a dead church? Patay. Kasi walang pagpupuri sa Panginoon. Kapag hindi ka nagpupuri sa Panginoon, patay ang iyong pananampalataya. We are not serving a dead God. We are serving a live God. We are serving a live God, a living God. Kailangan purihin mo pa sa purihin ka, Diyos. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa iyong kagandahan mo, pagpapalin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So yun po. Ang nasimbahan, it is a Philadelphia. Ang Philadelphia Church is a faithful church. Ito lamang ang church na tinawag ng matapat. Matapat siya. Ibig sabihin, hindi nakukulang. Hindi naglililo. Hindi sa lawahan. Parang mo, matapat ka ba? Matapat ka ba sa Diyos? O minsan hindi.
iglesia ng Philadelphia. Ang papito, ito narito ng mga pito, Church of Laodicea. Revelation chapter 3 verse 14 to 20, it is a lukewarm church. Sabi na, lukewarm church. Ano lukewarm church? Malahini na. Bakit malahini na? Ang sabi sa Revelation chapter 3 verse 16, ikaw ay malahini nga, hindi ka lamang mainit, hindi ka lamang malangin, ikaw malahini nga, isunsuka kita. Kaya kapag hindi, paano malahini ka? Hindi ka mainit, hindi malangin. Ibig sabihin, parang lulubog litaw, parang palitaw. Kuminsan nandyan ka na, kuminsan wala ka. Titignan mo ngayon, kuminsan marami, titignan mo, yung mabakati. Kaya mo, nagkito, at sabi na ba yung mahihinga, yung word, marami po talaga, kahit ang lalamig. Sabihin mo, nawa hindi ako lalamig sa Panginoon. Kalabitin mo kami sa nawa hindi ako lalamig sa manatili ako sa Panginoon. Maging mainit ako sa Panginoon. Diba, wala ka na yung Panginoon. Diba? Wala ko na yung Panginoon. Hallelujah! Nandiyan ba kayo? Gusto mo ba? Narito na tayo. Sabi ka pa ng panguli nito po, capture. Sana gusto mo? Ma-capture ka ba o sisikat kami? Tanongin mo sarili mo, sana gusto mo? Ma-capture ka o sisikat kami ka? Alam niyo po, itong tinatalakay natin, yan ang misteryo. Ang iba gusto ng rapture, ang iba gusto sa sikat kami. So gusto mo, yan po mga kapatid, nagiging controversy kasi iba, post-trade, mid-trade, pre-trade, trade, o tribo, o walang tribo. So, hindi na kailangan, ano yun po, kailangan natin maunawaan mga kapatid ang kalokohan ito. Ito po mga minamahal ay maging handa tayo. Kung saan ang paniniwala ko, mangyari ka. Kung hindi ka maniniwala, hindi pa natin yung Panginoon na, parating pa sa second coming. Ang second coming yun ay darating ang Panginoon kasama mga banal. Kapag hindi ka makasama sa rapture, hindi ka makasama sa banal. Ibig sabihin, ikaw ang makasama doon sa Great Tribulation, sa kapigatian. Kaya kapag hindi mo makasama po sa pagbalik ng Panginoon, na ang rapture yun ay for the saints. Ang second coming, the coming of Christ with the saints. Pero ang rapture na ay bababa ang Panginoon doon lang sa lapaap, hindi sa baba ko sa Olivo, hindi sa Israel. Ang baba talaga sa Israel dahil siya ay magpapag ng 1,000 taong kamari at kaya ng Ethiopia na yan ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan sa mundo ngayon ay kasinungalingan. Ngunit ang tunay na kapayapaan matagpuan lamang sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. So, kung ikaw maniniwala na darating ang Panginoon, maging handa ka. Ang 2,000 years, sinabi kanina, narito sa 2,000 years. 2025 years, magpas na naman. Namatay ang Panginoon, 32, 33. Idagdag mo ang kamatay ng Panginoon 2023, sinigala pa yun ng 4 or 5 BC. 32 AD. So, 2022. Wala pa. 2022 ko yun. Ang second coming, gusto ko yung kapatay na yata. Ang computer na yung pangapapos na tayo. Ayaw niya yata. Ayaw niya, wala ka. So, yan po. Ang ibig sabihin po, darating ng Panginoon. Kinakailangan po. 2025, ngayon po kung idagdag natin ang 32 years, 2032. Ang 2032, wala pa. Yan ang sinigkahan ng Panginoon. Kaya may programa mga kapatid ang UNO na 2030, 2032. Ngayon po, kung 2033, 30 pa. 32, 33. Kasi yan approximately 32, 33, 30. 32 nga. So, namatay ang Panginoon, ay nagulmota ng Calvary, 32 AD,
Dagdag mo, 2,000 plus 32, 2032. Ngayon po, dahil may pong 7 years na kapinatian, ibawas mo 7 years. 2032, ibawas mo 7 years. Kaya sabi ko sa Daniel chapter 9 verse 27, 1 week is equivalent to 7 years. Iyan natatag si Antichrist na sa 7 years eh. Nandiyan ba kayo? Paano nakalito yung tao? Kaya wala kayong interesya. May interesa ba kayo? Interesado ba? So 2022, minusan mo ng 7 years. Ano na ngayon? 2025. Ano tawagin ngayon? 2025 na po. Kaya kapag pabanjing-banjing ka, hindi ka kasama sa rapture. Kapag wala kang nakanas paglikod sa Panginoon, hindi ka kasama sa rapture, babalik ka sa sikat kami. Padala ka sa tribulation. Ano po? Marami po papasok sa tribulation kasi marami po malahin na. Saan gusto mo? Great Tribulation? O ngayon po? Sa Great Tribulation, marami maligtas dahil manindigan sila. Yan mga martyr. Ngayon, magpakamartyr ka na. Ngayon ba? Hallelujah! Magpakamartyr ka sa lingkod sa Panginoon! Hallelujah! Lord God! Ngayon po, hallelujah. Ito po ay hindi biro-biro. Ang mensahe nito ngayon ay babala. Sabi ng Panginoon, babalaan mo ang iyong mga kawan. Ngayon, sabihin mo sa iyong pamilya, mga anak, anak, bababala ka sa iyo. Magpaparating sa Panginoon. Magkakita ng Allah, darating ang Panginoon. Hallelujah! Kung darating ang Panginoon sa September, kung darating ang Panginoon sa October, kasi ang feast, ang same feast, September, mula sa April hanggang October yan ang pista. Kung hindi natin itong September, dahil ang UNO may meeting sila September 23 for the peace treaty. Nagka-coincidence na may peace treaty ito September. Hindi sabihin, kung darating ang Panginoon, ang tanong, handa ka ba? Mayroon ka ng Holy Spirit ba? Hallelujah! Maging kapag-kapag sa Panginoon. Kaya kailangan natin maglingkod sa Panginoon, lumapit sa Panginoon. Hallelujah! Hindi mo tayo ng kayo lahat. Hallelujah! At sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to be ready. I want to be prepared. I want to be worthy in the sight of God. Ang aking mga anak, ang aking pamilya, Panginoon, ayaw ko maiwan. I don't want to be left behind. Ayaw ko maiwan po, Panginoon. I want to be prepared. I want to be worthy to receive your glory, to receive your salvation po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amon, lumapit tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I need you. I need your Holy Spirit. I need your Holy Spirit. If you understand the message today, give them warning. Kung naunawaan mo ang mensahe nyo, ibigay mo babala sa iyong sarili. Ibabala mo sa iyong kapitbahay. Ibabala mo sa iyong kakasmit. Ibabala mo sa iyong mga anak, sa iyong mga pamilya, sa iyong mga kakilala. Ibabala mo darating na ang ating Panginoon. Are we ready? Are you ready? Are you prepared? Are you worthy in the sight of God? May grace God, Lord. Hallelujah. May everyone worthy to thy sight mo, Panginoon, Lord. Gawin mo karapat-dapat ang bawat isa po, Panginoon, ang mensahe nito, Panginoon. Hindi biro. Ay nais po ng Panginoon pababala sa lahat. Kung ayaw mong maniwala, is up to you. Kung gusto niya daan sa Great Revelation na sikat kaming, kapagdating ng Panginoon sikat kaming, ngunit pinahantay ng Panginoon, the coming of Christ, na kukunin niya ang kanyang bride, ang kanyang pinili sa Panginoon. Glory to God, hallelujah. I need you, Lord. I need your touch. I need your Holy Spirit, O Panginoon, Lord. I need your glory, hallelujah. I need your protection, O God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw po, Panginoon, Lord, na kapatid. Ikaw na kailangan po, Panginoon. Gawin mo karapat-dapat ang bawat isa. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill everyone with the Holy Ghost. Fill everyone with the Holy Ghost. To be worthy, Lord, the coming of the rapture. To be rapture of the church in the name of Jesus.
Hallelujah. To be raptured. Hallelujah. Church. Hallelujah. Sabihin mo, hallelujah, Lord, I want to be a part of the rapture po, Panginoon. I don't want to be left behind. Kaya sakala, balaya, in Jesus' name. Will be the Holy Ghost. Lord, hallelujah, rapture us, Panginoon, in Jesus' name. In the name of Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah. Let us pray and fast. Let us mourn our salvation. Let us mourn and weep of our salvation. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. I need you, Lord. I need you, Lord. Hallelujah, I need you, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Lord. Ay, dapat po, Panginoon, Lord. Ito po, Panginoon, yung President, Panginoon. Maging masikasik na sa iyo, Panginoon. Sa po, Panginoon, fill the Holy Ghost. Fill me by the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, fill the Holy Ghost po, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Remark po, fill the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Make us worthy to thy sight, Panginoon. May karapat-dapat sa iyo pagdating po, Panginoon, Lord. Hallelujah, may karapat-dapat sa iyo pagdating, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Karapat-dapat, Panginoon, Lord, na nakagamitin po sa iyo kalwalatian ng karapat-dapat sa iyo pagdating, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat. Salamat.